Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong May 29 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Dogwifhat at mapapansin po natin na ito ay umaangat. Ito ay nagpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at malapit na po niyang akyatin yung ating sunod na price target dito na nasa 4.2145. Kaya kung magpapatuloy po ito sa mga paparating na araw ay ayan, makakapag-take profit na naman po tayo dito kay Dogwifhat. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap at ayan po siya, si Dogwifhat. Laki po ang kanyang performance dito. Yan, laki ng kanyang ipinakitang performance. Yung kanyang 24-hour performance ay umaabot po ng 18.35%. At ang kanyang 7-day performance ay umangat po ng 37.76%. Talo po niya itong si Pepe, si Shiba Inu at saka si Dogecoin. Yan, ganyan po katindi ang performance ngayon nitong si Dogwifhat. Yan, talo niya rin si Fluky Ino. At maging itong si Bonk at saka si Boom. Ayan. Itong si Dog Go to the Moon lamang yung talagang matindi. Ayan, kasi mukhang ayan, mababa pa kasi yung kanyang market cap. Nasa $607.7 million. Samantalang mula dito kay Boom or Book of Meme ay yan, mga billion na po. Nag-umpisa na po sa 1 billion and above yung kanilang mga market cap. Ngayon ay check naman po natin yung kanyang market cap. Lumago po itong si Dogwifhat ng 39%. Yung kanyang trading volume ay ganun din. Umangat din po ng 32.62% ang kanyang trading volume. Kaya kitang-kita natin na simula noong May 27 ay magkakasunod po na bullish candlestick ang nabuo dito. Ayan, magkakasunod. Ibig pong sabihin ay talagang malakas po yung bullish momentum dito or yung buying pressure natin dito kay Dogwifhat. Sila po yung nagpapaangat o nagtutulak para umangat ang presyo nito sa mas mataas na presyo. Ngayon i-check po na natin yung kanilang official X account dito kung meron pa silang bago or latest na tweet dito na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito ngayon. At ayan, last 6 hours, the hot stays on. Ayan. Sabi rito ay hindi raw po tinatanggal ni Dogwifhat yung kanyang bonnet na ito, yung kulay pink na bonnet na ito. Ayan. Kaya laging suot-suot po niya yan. Degen News. Yan, breaking Solana meme coin WIF becomes a top 30 coin by market cap. Ayan, pumasok daw po siya sa top 30. Ayan, itong si Dogwifhat. Check na natin. Itong si Dogwifhat. Ayan, yan, top 28 na po pala siya. Ayan, patuloy po na tumataas yung kanyang ranking dito sa market cap. Yan, wala po tayong bago. Last May 28 pa ito. Kaya ngayon ay pagpatuloy na po natin yung ating pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Dogwifhat. At ayan, ito po yung aking mga live spot trading positions. Itong dalawang yellow arrow signs ay mga take profit ko po yan, or meron po akong nakaabang rito na mga dalawang sell pending orders. Yung kulay blue naman po rito ay buy pending order ko po ito. Meron lamang po ako nag-iisa dito sa ibaba. Ayan, dalawa po pala dito sa ayan, nasa saktong 1.003 at saka 2.1225. Kaya yan po yung aking mga buy pending orders at ito naman po yung aking mga sell pending orders or take profit. At gaya ng sinabi ko kanina ay mukhang malapit na pong akyatin nitong si Dogwifhat yung nakaabang rito na ating take profit dito sa 4.2145. Ngayon yung aking mga naging basehan po kasi rito ay yung meron po tayong isang triangle pattern dito. Isa po itong descending triangle pattern at dahil sa nagkaroon po ito ng breakout sa upper portion nitong mga nakalipas na May 4. Yan, isa po itong bullish breakout at dahil dito ay yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na ang pinakamataas na posibleng akyatin ni Dogwifhat ay ang presyong 4.6527. Kaya yan,
Syempre, naglagay na rin ako dito ng isa pang take profit sa 4.2145 dahil sa meron po tayong isang matibay na resistance line dito. Ayan, sa ilalim niya. Kaya at least kung sakaling hindi po niya kayang akyatin yung kanyang pinaka-ultimate price target dito, ay at least nakapag-take profit po tayo rito. Kasi may posibilidad po na hindi naman po laging nagagawang akyatin ng mga cryptocurrency natin, i-trade natin yung mga ultimate price target natin o yung pinaka price target natin. Kung minsan ay hindi po umaabot, tapos ayan na. Kaya ayan, dalawa yung aking take profit dito kay Dog with Hat. At dito naman mapapansin po natin sa ating mga indicator dito na bullish po yung signal natin dito. Mapapansin natin ang ating Hall Street indicator ay maganda po yung kanyang pangangatawan. Lumalaki or tumataba po siya. Tumataba ang kanyang pangangatawan. Ayan, habang humahaba ay tumataba yung kanyang pangangatawan, ibig pong sabihin ay bullish ang momentum nitong si Dog with Hat. At yung mas matindi pa rito ay yung ating QQE mode indicator dito. Patuloy po na lumalaki yung mga QQE bars natin. Kaya ibig sabihin ay bullish po ang momentum natin dito kay Dog with Hat. Yan, kung magkatugma po sila ay talagang matindi yung bullish or buyer pressure, yung buying pressure dito kay Dog with Hat. Kaya mataas po ang posibilidad. Kaya dyan po yung nasabi ko na mataas po ang posibilidad na magpapatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Dog with Hat. At sa tingin ko ay mababasag pa niya yung resistance line natin dito at posibleng umabot po siya hanggang dito sa ating pinaka price target dito sa 4.6526. Ayan, basta sa kondisyon na hindi po magbabago yung ating yung ipinapakita na signal ng ating dalawang indicators dito. Ayan pong muli yung aking mga live spot trading positions, dalawang buy pending order at saka dalawang take profit or sell pending order dito. Nakakaisang beses pa lamang po ako na take profit dito kay Dog with Hat kung saan ay naganap noong April 21. Kaya siguro kung patatamaan po niya yung isa rito ay ito po yung pangalawa na magiging take profit ko dito kay Dog with Hat. Ayan, sa mga nagtatanong kung ano yung platform na ginagamit ko rito ay ang TradingView. Libre po itong gamitin. Kailangan lamang po ninyo ng Gmail. Ayan, at makakapag-create na po kayo ng account dito. At yung aking ginagamit na indicator ay dalawa lamang po. Ang Hall Street indicator by Insilico, ito po yan, yung nakikita natin dito sa chart. At ang QQE mode indicator naman, yung nandito sa ibaba. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.